Mga bansa na may matinding parusa sa mga korap? Ano kaya ang mga bansang ito? Ang corruption ay isa sa pinakamatagal at pinakamasalimuot na isyong kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo maging sa Pilipinas. Sa ilang lugar, tila normal na lamang ito at bahagi na ng sistema, pero alam mo ba na sa ibang bansa hindi lang basta-bastang issue ang korupsyon? Sa kanila, may mga opisyal na hindi lang tinatanggal sa posisyon, kundi binibigyan ng mabigat na parusa gaya ng habambuhay na pagkakakulong at minsan pa'y kamatayan. Kaya naman ang ibang bansa hindi na nagpapalusot. Kung sa iba, multa lang ang parusa, sa kanila ay posibleng pagkitil ng buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 bansa na may pinakamalulupit na parusa sa mga korap. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. China. Sa bansang China, hindi biro ang batas kontra korupsyon. Mula pa noong 2012, ipinatupad ni President Xi Jinping ang isang malawakang anti-corruption campaign. Sa ilalim ng kampanyang ito, milyon-milyong empleyado at opisyal ng pamahalaan ang naimbestigahan at nahatulan at ang iba ay binigyan pa ng pinakamatinding parusa, kamatayan. Isang sikat at kontrobersyal na kaso ay si Lai Xiaomin, dating chairman ng China Huarong Asset Management, isang malaking kumpanyang hawak ng gobyerno na nakatutok sa paghawak ng mga hindi nababayarang utang. Ayon sa ulat ng Central Commission for Discipline Inspection, CCDI, tumanggap si Lai ng suhol at iba pang ari-arian na umabot sa tinatayang $260 milyong. Kabilang dito ang mga mamahaling sasakyan, mansyon at mga luho mula sa iba't ibang negosyante kapalit ng pabor sa mga kontrata, pautang at bentahan ng asset. Matapos mapatunayang guilty sa kasong corruption, noong January 2020, siya ay hinatulan ng kamatayan. Bagamat hindi isinapubliko kung paano isinagawa ang parusa, kung ito ba ay lethal injection o firing squad, ang mahalaga ay ang mensahe. Wala kang ligtas kapag ikaw ay korap na opisyal sa China. Number 4. Iran. Sa Iran, hindi rin magaan ang tingin ng gobyerno sa katiwalian, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ekonomiya. Hindi lang simpleng pagkakakulong ang maaaring maging hatol, kundi pagkitil sa buhay at kadalasan ay sa harap mismo ng publiko. Noong 2018, naging laman ng balita si Vahid Mazlumin, isang kilalang negosyante na tinaguriang King of Coins. Siya ay nahuling sangkot sa ilegal na pag-iimbak ng ginto, pilak at iba pang mahahalagang metal. Dahil sa kanyang mga galaw, naapektuhan ang pananalapi ng bansa at lalong lumala ang krisis sa halaga ng barya. Sa ilalim ng batas ng Iran, ang mga krimen gaya ng economic hoarding, pandaraya sa currency market at paggamit ng kayamanan sa ilegal na paraan ay itinuturing na mabibigat na paglabag. Kaya't matapos siyang mapatunayang guilty, siya ay binigti sa publiko, isang matinding hakbang para takutin ang mga maaring magbalak na sundan ang kanyang yapak. Hindi lang siya ang naparusahan. Ayon sa ilang ulat, daan-daang tao na rin ang nakatanggap ng kaparehong kapalaran sa Iran. Isang malinaw na mensahe, walang puwang ang korupsyon dito. Number 3. North Korea. Kung pag-uusapan ang pinakamatinding kaparusahan, hindi magpapahuli ang North Korea. Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ang kanilang pamahalaan ay kilala sa pagiging brutal pagdating sa disiplina at batas. Sa bansang ito, ang katiwalian ay isang uri ng pagtataksil sa bayan. Kung mapapatunayan kang sangkot sa ilegal na paggamit ng kapangyarihan, maaari kang ipadala sa forced labor camps, kulong habang buhay o firing squad sa harap ng madla. Sa ilang pagkakataon pa nga, may mga ulat na ang mga tiwaling opisyal ay pinapakain sa gutom na aso o binabaril gamit ang anti-aircraft gun. Bagamat mahirap kumpirmahin ang lahat ng detalyeng ito dahil sa sobrang higpit ng impormasyon tungkol sa bansa. Ang pinakakilalang kaso ay si Jang Song-tak, tiyuhin mismo ng kasalukuyang leader ng bansa. Siya ay isang mataas na opisyal at dating tagapayo ni Kim Jong-un. Ngunit matapos akusahan ng katiwalian at pagtataksil, siya ay hinatulan ng kamatayan noong 2013.
Ang kanyang execution ay isinagawa sa pamamagitan ng firing squad at ayon sa mga ulat, naging pampublikong palabas ito na layong magtanim ng takot sa iba pang opisyal. Number 2, Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isa rin sa mga bansang hindi basta-basta nagpapalusot sa katiwalian, lalo na kung ikaw ay nasa mataas na posisyon. Noong 2017, sinimulan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang isang anti-corruption purge kung saan mahigit 200 katao, kabilang ang mga prinsipe, negosyante at opisyal ng gobyerno ang inaresto. Ang mga taong ito ay inaakusahan ng paggamit ng posisyon para sa pansariling interes mula sa kickback hanggang sa embezzlement ng pondo ng Estado. Ang iba ay pinakawalan matapos magbayad ng bilyong halaga bilang settlement, ngunit may ilan na pinatawan ng habang buhay na kulong at ang iba pa ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng public execution. Noong 2023, ilang balita ang lumabas na may mga opisyal na isinalang sa ganitong kapalaran matapos mapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa Saudi Arabia, ang mensahe ay malinaw, kahit ikaw pa ay miyembro ng royal family ay hindi ka ligtas sa batas. Number 1, Singapore. Maaring hindi brutal ang kaparusahan sa Singapore, ngunit ang disiplina at epektibong pagpapatupad ng batas ay sapat upang mapanatili ang isa sa pinakamalinis na pamahalaan sa buong mundo. Ang Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, ang pangunahing ahensyang lumalaban sa katiwalian sa bansa. Ang batas dito ay simple zero tolerance. Kahit gaano kataas ang iyong posisyon, kapag napatunayang korap ka, asahan mo na ang pagkakakulong at permanenteng diskwalifikasyon sa anumang pampublikong tungkulin. Isa sa pinakatanyag na kaso ay si Te Chang-wan, dating ministro ng pagpaplano noong 1986. Siya ay iniimbestigahan sa pagtanggap ng suhol, ngunit bago pa man umabot sa korte ang kaso, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason, isang indikasyon kung gaano kabigat ang presyur at pananagutan sa ilalim ng sistema ng pamahalaan ng Singapore. Dahil sa kanilang determinadong kampanya kontra katiwalian, paulit-ulit na kinikilala ang Singapore bilang isa sa mga bansang may pinakamalinis na gobyerno ayon sa Transparency International. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba dapat bang ibalik sa Pilipinas ang mga dating parusa gaya ng firing squad, electric chair, o parusang kamatayan para sa mga korap? O masyado na ba itong marahas para sa makabagong panahon? Anong masasabi mo rito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.